Well, okay. Okay, fine. Naiintindihan natin na ang PBA isang negosyo. Isa siyang organisasyon na mainly negosyo siya kasi product yung pinopromote. At nalulugi sila kapag hindi tumatakbo yung PBA. Okay. So kung ganun yung although sila yung best talent, okay, sila yung best talent for the Philippines, sila yung pinaka may the best talent. So kung ganun, dapat pinaubaya nyo na lang sa amateur. Kasi hindi naman kayo, ang magagawa na lang siguro ng PBA dito is scrimmages. No, tune ups, friendlies, di ba? Tune up kayo with the PBA teams para dito pa lang and then bago mag-tune up sa abroad. Paubaya na lang sa iisang coach na talaga nakatutok doon sa national program at wag na kayong mag-deny na walang tactical immaturity kasi meron. At saka yun na yun. Isa pa sa ko sa PBA para hindi kayo layasan ng players. You should upgrade your business model, upgrade nyo yung salary, upgrade nyo yung mga contract terms ng uniform players contract, i-upgrade nyo yan na kapaki-pakinabang sa mga players. And pagdating sa competition, walang unfair trades dapat. Kung gusto nyo talaga makatulong sa international at gusto nyo magpahiram ng player, kasi totoo yun, the best individual players is nasa PBA. Pero open na rin yung nasa labas. So dapat kung sino yung nag-i-import sa Japan, hindi nyo dapat pinipigilan na mag-import sa Japan yun. Dapat option nila yun. Kasi bakit? Pag pumunta yan sa PBA, gaganda yung quality nyo kasi meron na yung international experience. Even the coaching. Diba? Ang nangyayari nga, si Coach Tim Cone lang ang sa trend kasi si Coach Tim Cone lang yung willing na mag-explore. Sila na may player, na may pyesa may import na maaasahan. Ibang teams, logi na nga sa player, farm team pa. Kinukulong yung masyado yun every player wants to win a championship. Pero kung nasa PBA ka, what do you expect? Mananalo ka kung wala ka sa TNT, San Miguel, o Ginebra, hindi ka mananalo. At kung hindi ka naglalaro sa Magnolia, hindi ka magpe-playoffs. Kasi tingnan mo, si Chito Victolero, ang ganda ng bakit hindi mag-champion? Cool. Di ba? Itong PBA on tour, itong nakatatapos lang na PBA on tour, dapat naging na to sa inyo, di ba? Tapos tong Converge, parang nag-iisip ang umalis, yun na yung magdagdag ng teams, ng pasweldo, mag-upgrade ng pasweldo para hindi kayo lalayasan at saka open kayo sa international trends. Diba? Pag may nag-import na PBA ba, Matthew Wright, Greg Slaughter, Kiefer, and saka si Terdy, pag yan, dapat bibigyan nyo ng option yan kasi tingnan nyo, sila RJ Abarientos, option na lang nila yung PBA kasi mas maganda ang buhay sa sa international. So, pagandahin nyo naman yung buhay ng mga players nyo. At saka kung talagang mahal nyo yung Gilas, dapat willing kayong mag-sacrifice. Alam nyo dapat mahaba ang preparation time dyan. Alam nyo dapat, kayo mismo, mga nag-handle ng basketball dito, alam nyo yung gelling dapat matagal. Di ba? At saka bakit nyo sisirain yung tingnan mo, yung coach ng Angola, natalo sila ng isang laro, di ba? O bakit sinisibat niya na ngayon yung naturalization sa FIBA? Parang yun na yung sinisisi niya, di ba? Nagko-comment na siya about it. Wala naman nagko-comment sa ganun dati. Eto lang recently. Kasi nga natalo sila.
So, hindi porket may naturalize ka, it is not even true na pag si Brownlee nilagay mo dyan, siguradong mananalo. Pero tingnan mo naman yung ginagawa ng Brownlee sa isang laro. Lahat ng player nakakashoot. Lahat ng players may kumpiyansang tumira kasi alam nila sila yung papasahan. At saka, ang feeling nila, natutulungan nila si Brownlee, hindi yung pagpasok nila sa loob ng court, para silang helpless helpless sila dahil tinitingnan nila ano yung ginagawa ng Brownlee. Sana nakakita, no? Si Japet parang hindi confident, tapos mababash ng netizen, sasabihin walang ambag. Sasabihin nyo anong nangyari kay Scottie. One thing, kaya nawala yung effect ni Scottie dahil sa naturalize nyo. Unang-una, kung may Scottie Thompson, yun na yun logical choice. Kung may Scottie Thompson ka, Japet Aguilar ka, sino dapat ang naturalize mo? Brownlee dapat. Okay, fine. Totoo yun. The best possible talent is an NBA player. Best possible play. Best possible. Talent yun. Individual talent. Pero basketball, yung brand ng basketball internationally, saan ba maglalaro yung Gilas? Sa PBA ba? Hindi. Saan ba maglalaro yung Gilas? 'Di ba sa international? So you should get naturalized players na pamilyar dun sa mga players na nasa loob. Hindi mo na tinatanong kung best ba yan. Ang tinatanong is not best talent, best for the team. Ako, if I would be asked kung akong tatanungin, manalo't matalo yan, kahit matalo yan ng tambak o matalo yan ng dikit, basta alam ko nandyan si Brownlee with Scottie, Japet, and Malonzo. Ilan yung kakampi nga dyan? Malonzo, Scottie, Japet. Tatlo yan kakampi niya. So, kung Brownlee yung naturalize mo, maganda ang connection ng apat na yan. Nakaka-establish ka na ng connection dahil matagal nang magkakasama yan. Nananalo na ng championship yan. Bakit mo ilalagay si Clarkson yan? It's not against Jordan Clarkson. Tingnan mo, yung Canada, tinalo ng Latvia. Oh. Yung Spain, na-upset din ata. Iba-vlog din natin yung bukas o mamaya. Yung Spain, na-upset din yata. Oh. Saan ka nakakita? First timer sa FIBA World Cup, nanalo. May NBA player ba yung Latvia? Wala. So, yun lang. Sana yung PBA is mag-ayos ng sistema nila. No? Kasi, kailangan tapatan nyo yung mag-ano kayo kasi ano pa rin kayo makisama kayo kasi hindi kayo mag-i-improve kagaya nyan. Tingnan nyo yung PBL, bakit nagpapasok sila ng guest team? Nagpapasok sila ng guest team para mag-improve sila. Dapat ganun kayo. Open kayo sa mga players na gustong mag-import. Tingnan nyo nga yung volleyball natin, si Gia Morado nga nag-import na ngayon sa import na ngayon sa ibang bansa, di ba? Pinayagan ng PNBF yun. Bakit pinayagan ng PNBF yun? Para pagbalik ni Gia, mas okay na yung laro niya. Mas improve na yung laro niya. Wag na kayong mag-deny na wala kayong tactical immaturity dahil pagdating sa international basketball, totoo. Yun nga sinasabi ni Ryan Aranye, sistema ng basketball. Sa sistema ng basketball, iwan na tayo. Pero hindi ibig sabihin iwan tayo sa talent kasi masyado yun US pa rin kasi ang basis natin, NBA. Kahit anong gawin natin, hindi tayo magiging si NBA. Pwede natin gayahin ng NBA pero hindi parati. Kasi yung mga players natin is hindi tatangkad ng 6'10". Madalang tayo makakuha ng matatangkad na kagaya nung nasa NBA. And sabi nga nung isang vlogger, yung mga players sa Europe are converted from soccer players to basketball players. So talagang talagang organized basketball sila. Tingnan mo yung football team natin, women's football team natin, successful.
So, yun lang yun eh. Yung, hindi ka pwedeng magpasok ng player na walang familiarity eh. Doon pa lang maling-mali na yun. So, PBA, kung gusto nyong magkaroon ng ng player, dapat bigyan nyo ng mahabang preparation time. Sakripisyo yan. Pero tingnan nyo, kasi yun lang yun. Dahil dito nag-host, kumita yung mga venues, nagkaroon ng trabaho yung ibang mga tao, at saka hindi, tingnan nyo. Pinanonood yung mga ibang nanonood ng game ng Gilas Live, fans ng Hinebra yun. So in a way, nakakatulong sa PBA yun. Kaya nga lang dismayado kasi nakikita nila si Japet, si Scotty. Tapos baka nga hindi maglaro si Malonzo mamaya kasi nasaktan. Oh, na hindi nagagamit kasi walang gelling eh. The best available talent would not mean the best for the team. So yun muna ang titingnan nyo, the best for the team. Kahit matalo yan, for as long na may ball movement, maganda ang gelling, maganda ang chemistry, sa akin okay na yun. Kasi anong ibig sabihin nun? Pag maganda ang gelling, may chemistry, natalo, ibig sabihin, kailangan mag-upgrade yung coaching style. Kailangan mag-upgrade yung sistema, not the players. Kasi alam mo na yung mga players na kailangan mo. Kung maganda yung chemistry, sila na yung player. Ang importante is best for the national team. Kung talagang gusto nyong magkaroon ng sa national team ng Pilipinas, yung 3 months is not enough. Or kung hindi nyo talaga magalaw yung schedule nyo, tumulong na lang kayo magpalakas ng by yung tune up domestically. At saka dapat maging open kayo sa international trend ng basketball. Tingnan mo yung Japan. Hindi naman nagpapapanalo yung dati pero nagtyaga. Tingnan mo, nakadalawa. So tingin nyo ba nakuha overnight ng Japan yun? Hindi. Lagi rin silang natatalo rin sila sa Pilipinas, pero nung ginawa nila, imbis na sumuko, imbis na mag-away-away, imbis na magturuan, imbis na magpalit-palit ng sistema, na ini-improve nila yung sarili nila, pati yung local league nila. Yung local league nila improves for their national team. Nagbe-break, FIBA qualifiers nga, nagbe-break eh. Para lang bigyan ng time yung national team na mag-prepare at saka maghanda. Tumitigil, walang problema dun, hindi sila kung lugi sila, for as long na para yun sa kapakanan ng bansa nila sa larong basketball. So yun lang po.